Nay, umayos po kayo ng higa. Mangangalay po kayo dyan. Sasakit ang liig niyo pagising. Sabi ni Rachel sa kanyang ina pero umungot lang ito. Napakamot si Rachel sa isang sulok ng bahay. Nakahandusay sa banig ang ina ni Rachel na si Aling Mercy. Amoy alak, pawisan at bahagyang umuungol habang yakap ang bote ng gin na halos wala ng laman. Nakaluhod sa tabi nito si Rachel. 12 taong gulang pa lamang pero ang kilos ay parang isang ganap na ina na agad. Nay, humiga ka ng maayos. Mahinahon niyang sabi habang dahan-dahang inaalis ang bote sa kamay ng ina. Masusuka ka na naman yan. Hayaan mo ako. Bulol na sagot ni Aling Mercy. Pilit inaabot ulit ang bote. Ikaw, bata ka pa. Wala ka pang alam. Huwag ka nga mangialam sa akin. Hindi sumagot si Rachel. Sanay na naman siya. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang yon tuwing lasing ang kanyang ina. Maingat niyang tinagilid ang ulo ni Aling Mercy at nilinis ang bibig nito gamit ang malinis na tuwalya. Napatingin siya kay Ingo na natutulog sa kuna. Nang muntik na itong magising, agad siyang lumapit. Shh! Tulog ka lang, Ingo, bulog ni Rachel. Mula sa labas, narinig niya ang tawanan ng mga bata, ang kalansing ng bote at ang tunog ng TV ng kapitbahay. Normal na araw sa lugar nila. Maya-maya ay biglang may kumatok ng malakas sa manipis nilang pinto. Rachel! Rachel! Sigaw ng isang batang babae. Napapitlag si Rachel. Kilala niya ang boses ni Mila na kalaro nila sa eskinita. Dali-dali niyang tiningnan ng ina. Nakapikit pa ito at bahagyang humihilik. Dahil sa ingay, nagising ang kapatid niya. Kaya maingat niyang binuhat si Ingo, kinuha ang tsinelas at binuksan ang pinto. Ano yon, Mila? Tanong ni Rachel. Hingal na hingal si Mila. Si Leia nakikipag-away sa may tindahan ni Aling Nena? Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Ano? Sinabunutan niya si Jessa, ang lala ni Rachel. Walang matandang umaawat. Hindi na nag-isip pa si Rachel. Hinigpitan niyang hawak kay Ingo at agad na tumakbo palabas para puntahan ang kapatid niyang nakikipag-away. Pagdating niya sa tindahan, bumungad agad ang ingay na sigawan. Murahan at palakpakan ng ilang batang nanonood na parang palabas lang ang lahat. Bitawan mo ako! Sigaw ng kapatid niya. Hindi! Pokpok ka rin paglaki mo! Sigaw naman ng isa pa. Nakita agad ni Rachel ang kapatid niyang si Leia na nasa 11 taong gulang. Nakasabunot na ito sa buhok ni Jessa. Namumula ang mukha ni Leia, galit na galit at nanginginig ang buong katawan. Leia! Sigaw ni Rachel. Tama na! Ano ba? Pero hindi siya pinansin ni Leia. Mas hinigpitan pa nito ang hawak. Leia, tama na! Malakas na sigaw ni Rachel habang pilit sinisiksik ang katawan niya sa pagitan ng dalawa kahit pasan-pasan si Ingo. Bitiwan mo siya, utos ni Rachel. Isa, Leia. Sinabi na ngang bitiw, di ba? Ayoko! Sigaw ni Leia. Sinabi nilang magiging pokpok daw tayo dahil pokpok daw si nanay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rachel. Naririnig niya naman ang bulungan ng mga tao sa kanila. Pokpok na nga ang kanilang ina. Simula nang mamatay ang amang kinalakihan nila ni Leia at ang tunay na ama ni Ingo. Leia, bitawan mo na. Pakiusap ni Rachel at nanginginig ang boses. Sige na, uwi na tayo. Ang gulo-gulo niyo na dito. Baka pagalitan ka pa ni nanay kapag hindi nalasing. Hindi! Sigaw ni Leia sabay tulak kay Jessa. Sabihin mo ulit yon. Kapal ng mukha mo. Umiyak si Jessa at takot na takot. Hindi ko na uulitin. Tama na. Isusumbong na kita sa nanay ko. Sa wakas, nakawala si Jessa at mabilis na tumakbo papalayo. Pero hindi pa rin tapos ang galit ni Leia. Masinungaling kayo? Sigaw ni Leia sa mga batang nanonood. Hindi kami magiging tulad ng nanay namin. Leia, sabi ni Rachel at galit na sa kanyang kapatid. Tama na,
Umuwi na tayo. Lumapit sa Rachel at hinawakan ang braso ni Leia. Doon lang tumingin ang kapatid niya sa kanya. Nagpumiglas pa kaya kinurot niya na sa braso. Aray! Ate, bakit? Pasigaw na tanong ni Leia. Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Kung ano-anong sinasabi nila. Palagi naman silang nangaaway at hindi naman ako. Hindi niya magawang mapahinahon ang kapatid niya. Marami silang naririnig pero ang kay Rachel lang naman, huwag na sanang pansinin niyon ni Leia. Wala naman silang magagawa sa opinyon ng ibang tao sa kanilang pamilya. Leia, mahinahon niyang sabi at inayos ang pagbuhat kay Ingo. Hindi nila alam ang pinagdadaanan natin. Huwag mo na silang pansinin. Mas lalo mo lang silang binibigyan ng way para husgahan tayo. Hindi ka dapat nakikipag-away ng ganoon, Leia. Hindi ko kaya. Singhal ng kanyang kapatid. Araw-araw na lang? Sa school, sa kanto, kahit saan? Bakit naman kasi ganyan ang nanay natin? Ate Rachel, hindi naman ganyan ang ibang nanay. Sinasaktan pa ako palagi. Napabuntong hininga si Rachel. Leia, nasasaktan ka niya kasi sumasagot ka at matigas ang ulo mo. Kapag lasing si nanay, wag mo nalang sabayan ang init ng ulo niya. Hindi perpekto ang nanay nilang si Aling Mercy. Hindi niya rin masabing mabuti, subalit alam ni Rachel na ginagawa naman ito ang lahat para sa kanila. Kahit na wala itong ibang maisip na paraan, kundi ang maging pokpok. Sinisikap pa rin ni Aling Mercy na buhayin silang tatlong magkakapatid. Yun ang bagay na hindi naman maintindihan ni Leia. Napaiyak na si Leia at umupo sa gilid. Ikaw kasi, tanggap mong lahat. Parang okay lang sa'yo, ate. Pero sa akin hindi. Ayoko ng ganitong buhay. Kung pwede lang mamili ng ibang buhay, ginawa ko na. Galit na galit ako kay nanay. Anak siya ng anak tapos hindi niya naman tayo maalagaan ng maayos. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi magandang nagagalit ka dyan. Ang bata-bata mo pa. Hindi okay, Leia, na ganyan ka. Oo, hindi okay sa akin. Bata rin ako. Pero kailangan kong kayanin. Kailangan natin kayanin kasi ganito ang mga buhay na meron tayo. Hindi nakaimik si Leia. Sunod-sunod lang na tumulo ang mga luha nito. Ayaw niyang sabihin yon pero gusto ni Rachel na mapagtanto nito na pare-pareho lang naman silang nahihirapan. Sa tingin mo, gusto kong ganito? Dugtong ni Rachel at naiiyak na rin. Muling inayos ang pagbubuhat kay Ingo. Gusto kong naglalaro. Gusto ko rin ang pag-aalaga ng isang nanay. Gusto kong magawa ang mga bagay na gusto ko pero wala. Mga bata pa tayo at wala pang gaanong magagawa kasi eto pa lang ang meron tayo. Nagkatitigan sila ng kanyang kapatid. Mga bata pa sila pero ilang beses na silang nakaramdam ng sakit sa sitwasyong mayroon sila. Nakakainis nga naman. Nakakagalit. Subalit ano bang kanilang magagawa kung yun ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanila? Biglang umatras si Leia. Ayoko na makinig sa'yo, ate. Leia, hindi mo rin naman ako naiintindihan eh. Hindi rin kita nanay. Sigaw ni Leia sa kanya. Hindi ka pwede magsabi sa akin ng gagawin. Parang may nabasag sa loob ni Rachel. Leia, mahina niyang tawag. Pero tumalikod na si Leia at naglakad palayo. Galit na galit, umiiyak at nanginginig. Leia, saan ka pupunta? Bulalas ni Rachel. Pero hindi ito lumingon. Naiwan si Rachel sa gitna ng kalsada. Pasanang umiiyak na si Ingo. Pinagmamasdan niya ang likod ng kapatid niya na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Tahimik ang barong-barong nila, maliban sa mahinang kaluskos ng kutsara sa pinggan nilang plastik. Habang kumakain si Rachel, sinusubuan niya ang kapatid na si Ingo na paunti-unti na rin naman na kumakain. Sa gilid ng mesa, nakaupo ang kanilang ina na si Aling Mercy. May hawak itong sigarilyo, mapungay ang mata, at halatang may tama pa ng alak kahit hindi na umiinom. Maya-maya ay padabog na bumukas ang pinto. Napatingin siya kay Leia na gabi ng umuwi. Napailing na lang si Rachel nang irapan siya ng kanyang kapatid. Leia, malamig na sabi ni Rachel. Umupo ka riyan at kumain. Hindi sumagot si Leia. Tahimik lang itong naupo
at malakas ang tunog ng upuang kahoy sa sahig ng hinila nito. Kinuha ang pinggang nasa harap at halos isubsob ang mukha sa kanin. "Leia!" Iritabling tawag ni Aling Mercy. "Bago ka kumain, pakikuha muna yung timba sa labas. Wala na tayong tubig." Huminto ang kutsara ni Leia sa ere. "Ako na naman? Sino pa?" Balik ni Aling Mercy. "Bilisan mo na." Napatingin si Rachel kay Leia. Kita niya ang panginginig ng panga nito at ang pagpipigil ng galit. Napailing na lang siya sa kanyang kapatid. "Ako na lang, ma." Mahinahon niyang sabi at akmang tatayo na sana. "Hindi!" Saad ni Aling Mercy. "Siyang inutusan ko." Tumayo si Leia ng padabog. Paglabas ng kapatid niya, napabuntong hininga si Rachel. Baka mapag-initan na naman ito dahil sa pag-uugali. Sa mga lumipas na araw, hindi lang naman yon ang mga ginagawa ni Leia. Matigas talaga ang ulo nito at hindi nakikinig. Gusto na gusto nito ang tanging masusunod. "Ano yan?" tanong ni Aling Mercy sa dalang supot ng kapatid niya. Walang sagot si Leia, naupo lang ito at naghanap ng pagkain. "Tinatanong kita!" Tumaas ang boses ni Aling Mercy. "Nawawalan ako ng pera." "Baka nasa iyo na, yari ka sa akin." Napatingin si Rachel sa supot. Kita niya ang sulok ng isang bagong lapis. May makulay na pambura at isang maliit na notebook na mukhang bago. Parang may kumurot sa dibdib niya. Alam niyang materialistic si Leia. Talagang mahilig ito sa mga magagandang gamit at mas kikay kumpara sa kanya. Pero hindi niya rin naman maitatanggi na sa sobrang materialistic ng kapatid niya ay talagang natututo na lang mangupit. "Saan mo nakuha ang pinambili nito?" Naiinis na tanong ni Aling Mercy pagkatapos agawin ng supot. Nainis naman agad si Leia. "Nay, akin na yan." "Sumagot ka!" Bulalas ni Aling Mercy at ibinato sa mesa ang supot. "Nakabili ka na naman ng mga bagong gamit? Paano ka makakabili? Wala ka namang pera. Nangupit ka na naman ba sa akin?" Matalim ang tingin ni Leia sa nanay nila. "Ako na naman yung nakita mo, Nay. Pili lang naman ang mga kailangan sa school. Kung binibigyan mo kami ng pera, hindi ako mangungupit. Pero dapat naman talaga bigyan mo kami ng pera. Palagi mo na lang sinasayang ang pera para sa alak at yosi mo. Binibigyan mo lang kami ng kaunti." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leia. Inaasahan niya na yon. Alam niyang mangyayari yon sa tabas pa lang ng dila ni Leia. Pero nagulat pa rin talaga siya. "Nay!" Bulalas ni Rachel. Napaatras si Leia at napaupo sa sahig. May nangilid agad na luha sa mga mata nito. Subalit ayaw pa rin magpatinag. Masama pa rin itong tumingin kay Aling Mercy. "Nangupit ka?" Sigaw ni Aling Mercy. "Nangupit ka at alam mong masama yun. Binibigyan ko kayong magkakapatid at kahit paano, tumutugon naman ako sa mga pangangailangan ninyo kahit sawang-sawa na ako. At sino ka para magsabi sa akin kung saan ko gagastusin ang pera ko? Kinita ko yon. Binenta ko ang kaluluwa ko para lang magkaroon ng pera. Kaya wala kang karapatan na questionin kung saan ko ginagastos ang pera ko." "Hindi," umiiyak na sagot ni Leia. Kinuha ko lang naman eh. Mga kailangan ko naman sa school ang binili ko. Walang masama dun kasi anak mo naman kami." "Tigilan mo ako, Leia. Saan mo kinuha ang pera?" Naiinis na tanong nito. "Kapag talaga pera, lumilinaw yung mata mo." "Sa aparador," bulalas ni Leia. "Kinuha kong pera mo kasi naiinggit ako, Nay. Lahat sila may bago. Ako luma lahat. Pati bag ko butas na." Hinila ni Aling Mercy ang buhok ni Leia. "Walang hiya ka. Ayusin mo nga ang tabas ng dila mo. Pinaghihirapan ko yon kaya wala kang karapatan sa pera ko. Masyado kang maarte. Ihasa kita sa sahig, tingnan mo." "Nay, tama na." Awat ni Rachel at inalis ang kamay ng nanay nila sa buhok ni Leia. "Maawa ka naman po sa kanya, Nay." Tinulak siya ni Aling Mercy. "Lumayo ka. Huwag kang makialam. Ang tigas ng ulo ng kapatid mo. Dapat dito tinuturuan ng leksyon." Wala na tuloy siyang nagawa nang isinturon pa ni Aling Mercy si Leia.
Gusto niyang tumigil na sa pagsagot ang kapatid niya dahil mas lalo lang nanggigigil sa galit ang nanay nila. Kaso, matapang talaga si Leia at hindi na lang tumahimik. Aray, ate, daing ni Leia nang gamutin niya ang mga sugat nito. Tumingin si Rachel sa mukha nito. Hindi ka masasaktan ng ganitong kalala kung hindi ka sumasagot kay nanay. Marahas na lumingon si Leia. Ate, kahit sumagot ako o hindi dapat siya nananakit ng anak niya. Hindi na nga siya mabuting ina sa atin, nananakit pa. Leia, may mali si nanay pero may mali ka rin. Tanggapin mo na yon. Huwag kang mataas ang ugali. Ito ang pinakamalalang nasaktan ka ni nanay kasi sumasagot-sagot ka. Hindi kita magawang kampihan kasi mali ka naman talaga. Nangilid ang mga luha nito. Hindi ako katulad mo, Ate Rachel. Hindi ako mabait. Ayoko ng ganito. Ayoko ng ganitong buhay. Galit ako kay nanay at kung ano man ang sinasabi ko, alam kong deserve niya naman yun eh. Napabuntong hininga na lang si Rachel. Gusto niyang unawain ang pinanggagalingan ng nararamdaman nito. Pero bata pa ang kapatid niya. Hindi magandang magtanim ito ng sama ng loob. Alam niyang maraming negatibong bagay sa buhay nila, pero hangad niya na maging positibo pa rin ito sa kabila ng mga nangyayari. Nayakapin na lang muna ito kung ano ang mayroon sila, para mas madali silang makausad sa mga bagay na kanilang gusto. Kinagabihan, tahimik na ang bahay. Nasa sulok lang si Leia at nakatalukbong ng kumot. Si Ingo naman ay tulog na sa kandungan ni Rachel. Ang ina nila ay nakaupo sa may pinto, naninigarilyo at nakatitig sa kawalan. Maya-maya ay isang babaeng naka-makeup, naka-jeans at blouse na medyo gusot ang pumasok. Mercy! Oh, Lina! Malamig na sagot ng kanyang ina. Umupo si Lina sa bangkito. Ano? Napag-isipan mo na bang sinabi ko? Hindi sumagot si Aling Mercy. Tumayo naman si Rachel at inilapag sa higaan si Ingo. Lumabas siya muli at naghugas ng mga pinggan. Pero panaka-naka ay may naririnig siya. Huwag mong pakialaman ng mga anak ko, malamig na sabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Lina. Mercy, hindi naman sa ganun. Alam mo namang hindi ko ibibigay ang anak ko sa kanya. Biglang putol ni Aling Mercy at galit na ang boses. Narinig mo? Kahit kailan hindi ko ibibigay. Kaya kong mga anak ko. Nahihirapan ako pero ayoko mawalay sila sa akin. Naninila ko at responsibilidad ko sila. Anong gusto mong mangyari? Maghirap na lang ang mga anak mo? Ayaw niyo ba guminhawang buhay ninyo? Tanong pa ni Lina. Ibigay mo ang isa sa mga anak mo at humingi ka ng pera para sa'yo at sa iba mo pang anak. Alam mo kung sino ang dapat mong bitiwan. Alam mo namang may karapatan. Kaya kong ang buhayin mag-isang mga anak ko. Sigaw ng kanyang ina. Hindi ko kailangan ng tulong niya. Kumunot ang noo ni Rachel. Hindi niya alam kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Ang tanging naintindihan niya lang ay may isa sa kanila na kukunin. Wala siyang maunawaan pero alam ni Rachel sa sarili niyang hindi siya papayag. Magkakaiba sila ng mga tatay pero ayaw niyang mawalay sa kanyang mga kapatid. Sandaling natahimik si Lina. Pagkatapos ay dahan-dahan itong kumuha ng papel at ballpen sa bag. Sige, hindi kita pipilitin. Tumayo ito at inilapag ang papel sa mesa. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, narito ang address. Puntahan mo na lang. Alam niyang matigas ang ulo mo at hindi mo ibibigay ang anak ninyo. Pero willing siyang tanggapin yon, lalo na't desperado siya. Hindi sila magkaroon ng anak ng asawa niya. Napairap si Aling Mercy. Buti nga sa kanila. Wala namang kwentang lalaking yun. Pag-alis ni Lina, nanatiling nakatitig si Aling Mercy sa papel. Si Rachel mula sa lababo, tahimik na pinagmamasdan ang mukha ng ina. Nakita niya ang galit, ang takot at ang lamat na pilit nitong tinatago. Hindi niya alam kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Kung siya man yon, wala naman siyang pakialam. Ang ama ni Ingo ang kinalakihan niyang ama, kaya wala na siyang pakialam sa totoong ama. Hindi rin naman nagkukwento ang nanay nila. Maging ang ama ni Leia, hindi niya rin kilala kung sino. Halos magpang-abot lang naman kasi ang edad nilang dalawa ng kapatid niya. Kaya maliit pa siya noon nang ipanganak ni Aling Mercy si Leia.
Gayunpaman, hindi na yon gumulo sa kanyang isipan. Hindi na rin naman kasi pumunta si Lina. Bukod doon, mukhang wala namang balak gawin si Aling Mercy. Kaya napanatag na siya roon. Madilim pa ang langit nang magising si Rachel. Ginising niya na rin si Leia. Mag-aasikaso pa sila para pumasok sa school. Habang nagpapainit ng tubig at nagtitimpla ng kape, naliligo na si Leia. Siya naman ay kinukuha na mula sa sampayan ang mga uniform nila. Nakita niyang tulog pa ang ina niya na lasing na naman. Nang matapos mag-asikaso, lumingon naman siya kay Ingo. Lumapit siya sa bunso at marahang hinaplos ang buhok nito. Kinuha niya ang lumang jacket at isinuot sa bata. "Ingo, gising na ha?" Umungol ang bata. "Ate, kailangan kitang iwan saglit," mahinahon niyang sabi. "Papasok lang kami ni Ate Leia mo." Napangiti si Ingo kahit inaantok. "May lubong?" Napangiti rin si Rachel. "Oo, bibili kita ng tinapay." Maya-maya kumatok siya sa katabing bahay nila. Alam niyang gising na rin ito dahil may inaasikaso na anak sa umaga. "Aling Nena!" Mahina niyang tawag. Bumukas ang pinto at sumilip ang ginang. Rachel, ang aga mo ah." "Pasensya na po," sabi niya agad. "Pwede ko po bang iwan muna si Ingo? Papasok lang po kami sa school. Lasing na naman po kasi si nanay. Baka hindi niya mabantayan ng maayos." "Ay nako, hindi mo na kailangan ipaliwanag," sabi ni Aling Nena. "Nakita kong nanay mo kagabi. Halos hindi na makauwi sa sobrang kalasingan." Yumuko si Rachel at medyo nahiya. Hindi na talaga mawala sa sistema ng kanyang ina ang alak. Kapag pumupunta ito sa simpleng bar, hindi naman palagi na may customer ito. Maliit lang yon at ilan lang ang pumupunta. Marami rin babaeng pagpipilian. Kaya minsan ang trabaho ni Aling Mercy, taga-serve lang ng mga pulutan at beer. Dahil doon, maliit lang ang kinikita, pinangbibisyo pa. Sakalang pumapaldo si Aling Mercy kapag may lalaking nag-table dito. "Sige," dugtong ng ginang. "Dito muna si Ingo. Okay lang sa akin na iwan mo dito ang kapatid mo. Gusto ko rin naman na nag-aalaga ng bata. Saka ang bait nitong kapatid mo, nakakatuwang alagaan." Nang makapagpaalam, sabay na silang umalis na Leia. Habang naglalakad papunta sa paaralan, naririnig ni Rachel ang walang tigil na kwento ng kapatid niya. "Ate, may Christmas party daw sa school." Napatingin siya rito. "Oo nga raw, taon-taon naman." "Oo," sabik na sagot ni Leia. "Sabi ni Gemma may palaro raw at may contest sa best dressed sa classroom namin. Gusto kong makuha yun kasi ang prize, nag-sponsor yung isang magulang. Magandang bag at original na galing sa ibang bansa yung papremyo." Naramdaman ni Rachel ang bigat sa dibdib. "Gusto mo bang sumali?" "Syempre," mabilis na sagot ni Leia. "Nung isang taon hindi tayo nakasali. Nasa bahay lang tayo, naalala mo? Saka kapag sumasali tayo, ang pangit ng mga damit natin. Nakakainis nga eh." Naalala niya yon, tahimik silang nanood ng mga kalaro nila na papunta sa school ng araw na yon. Bihis na bihis at may mga bit-bit na regalo. "Gusto ko nga ng bagong dress," dugtong pa ni Leia. "Yung kulay pink, nakita ko sa ukay ate, ang ganda." Napatingin si Rachel. "Mahal yun." Hindi na nagsalita ang kapatid niya. Pero kita niya sa mata nito na gustong-gusto talaga nito yon. Kaya sa loob-loob niya, may nabuunang pa siya. Pagsapit ng Sabado, napagdesisyonan niyang maghanap ng pera. Gusto niyang ibigay ang gusto ni Leia. Baka mangupit na naman kasi yon sa nanay nila at masaktan na naman. "Aling Fe," mahiyain niyang tawag sa isang kapitbahay. "May pwede po ba akong labhan sa inyo? Kung magpapalaba po kayo, ako na lang po ang kunin ninyo." Tiningnan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. "Marunong ka ba talagang maglaba?" Oo naman po, magaling po ako maglaba," sagot niya agad. Napabuntong hininga si Aling Fe. "Sige, yung mga kortina at mga kumot na lang ang labhan mo. Kaunti lang yon, saka magpapalinis na lang ako sa'yo sa bodega. Dadagdagan ko na lang ang bayad sa'yo." Ngumiti si Rachel. "Salamat po." Sa araw na yon, matyaga siyang naglaba. Pagkatapos maglaba, naglinis naman siya ng bodega. Nakakaramdam siya ng pagod pero ayos lang sa kanya.
Pinapakain naman si Rachel doon at nakakapagpahinga pa rin. Bata ka pa, sabi pa ni Aling Fe. Bakit kailangan mo ng pera? Hindi ba't may trabaho naman ng nanay mo? Nagbebenta yun ng aliw sa bayan, di ba? Ngumiti lang siya. Hindi naman po palaging paldo si nanay sa trabaho niya. Saka mas nagagastos po sa bisyo niyang pera. Pero kahit gano'n, nakakakain pa naman po kami. May mga pangangailangan lang po talaga sa school kaya naghahanap din po ako ng paraan. Ang bait mong bata, positibo ka pa rin sa kabila ng ugali ni Mercy. Ang swerte sa'yo ng nanay mo. Sana ayusin niyang buhay niya para mataguyod kayong magkakapatid ng maayos. Bago umuwi, binigyan na siya ni Aling Fe ng kinita niyang pera. Binalot din ito ang natirang ulam kaninang tanghali at pinadala na sa kanya. Salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko. Nakangiting sabi ni Rachel nang kinuha niya si Ingo mula sa kapitbahay. Sige, walang anuman. Nagpatuloy siya sa pag-uwi habang buhat ang kapatid na si Ingo. Sobrang excited siyang sabihin kay Leia na may pera na sila, na makakasama na silang dalawa sa Christmas party at mabibili na nito ang dress na gusto. Subalit pagdating ni Rachel sa bahay, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Wala si Leia. Sa loob ng barong-barong, tanging ang nanay niya lang ang naroon. Si Aling Mercy ay nakatayo sa gitna ng bahay, hawak ang isang lumang wallet. Namumulang mukha, namamaga ang mga mata, at nanginginig ang mga kamay. Nasaan ang pera ko? Sigaw nito at halos mapunit ang lalamunan. Napahinto sa Rachel sa paglalakad. Mas humigpit ang pagkakayakap niya kay Ingo. Nay, maingat niyang tawag. Kauuwi ko lang po. Lumapit siya ngunit biglang lumingon si Aling Mercy sa kanya ng matalim, mapanuri at puno ng galit ang tingin. Nasaan ang pera sa wallet ko? Ha? Gulat na sagot ni Rachel. Anong pera po? Yung pera ko! Sigaw ni Aling Mercy. Kanina lang nandun pa yun eh. Ngayon wala na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rachel. Hindi po akong kumuha. Mabilis niyang sabi. Kauwi ko lang po galing kina Aling Fe. Kakakuha ko lang po kay Ingo. Tinitigan siya ni Aling Mercy. Tila sinusukat kung nagsisinungaling ba siya. Hindi ikaw? Umiling si Rachel. Hindi po, Nay. Wala pa akong kinuha. Hindi ko po kayang mangupit sa inyo. Biglang napabuntong hininga si Aling Mercy, sabay hampas ng wallet sa mesa. Kung hindi ikaw, edi si Leia na naman. Ang batang yon hindi na nadala. Saktan mo ng ilang beses pa ulit-ulit pa rin ang gagawin. Ang tigas ng ulo. Nanlaki ang mata ni Rachel. Siguradong masasaktan na naman ang kapatid niya. Wala pa man, naaawa na agad siya kay Leia. Nay, hindi na naman po siguro yun uulitin ni Leia. Mabilis niyang sagot. Nay, wag po agad. Sino pa ba? Sigaw ng kanyang ina. Ikaw hindi nangunguha. Siya lang naman ang marunong mangupit dito. Sasabunutan ko talagang batang yon. Nakakarami na siya sa akin. Ang likot ng kamay. Parang may humigpit sa dibdib ni Rachel. Ayaw niyang mapagalitan na naman si Leia. Sana ay umami na lang kung ito nga ang nangupit. Nasaan siya? Tanong ni Aling Mercy. Hindi ko po alam, sagot niya. Akala ko po nasa bahay. Hanapin mo! Utos nito, sabay buhat kay Ingo mula sa kanyang mga bisig. Hanapin mo ang kapatid mo, lagot sa akin yun. Pauwiin mo agad. Wala nang nagawa si Rachel kundi ang tumango. Nanginginig ang mga paa niyang lumabas ng bahay. Siya ang nanlalamig at kinakabahan para kay Leia. Una niyang pinuntahan ang ukay-ukay. Doon niya inaasahang makikita si Leia dahil nga nangupit ito. Isa pa, yun ang paboritong tambayan ng kapatid niya. Lalo na kapag gusto nitong tumingin ng mga damit. Pero hindi niya nakita roon si Leia. Lumipat siya sa susunod na kanto, pagkatapos sa tindahan ni Aling Nena. Sa playground na gawa lang sa lumang gulong, sa eskinita kung saan madalas magtambay ang mga bata. Leia! Tawag niya. Leia! Walang sumasagot. Mas bumibigat ang dibdib niya sa bawat hakbang. Paano kung nasaktan na naman siya? Bakit kasi nangupit ka na naman? Bumalik siya sa bahay ng halos gabi na.
Pagpasok niya, sinalubong siya ng nagbabagang tingin ng kanyang ina. "Hindi mo nakita?" tanong nito. Umiling si Rachel. Wala po siya kahit saan." Naglakad-lakad si Aling Mercy. Hawak pa rin si Ingo na umiiyak na. "Siguradong kinuha niyang pera ko," mariing sabi nito. "Saan niya ba dadalhin ang pera ko?" "Nay," nanginginig na sabi ni Rachel. Baka po bumalik siya mamaya. Huwag niyo na po siyang pagalitan." Biglang huminto si Aling Mercy at tumingin sa kanya. "Bakit? Ang tigas ng ulo ng kapatid mo. Dapat pagalitan niyang si Leia. Kapag umuwi siya, may kilalagyan niyan sa akin. Hindi na siya natuto." Napailing agad si Rachel. "Baka po kasi natakot lang siya kaya ayaw niyang umuwi muna." Parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Rachel. Ayaw niyang napapagalitan si Leia. Lalo na at hindi marunong magpakumbaba ang kapatid niya. Kaya dahan-dahan niyang kinuha ang supot sa kanyang bag, ang perang kinita niya kina Aling Fe. Iniabot niya yon sa nanay niya. "Nay, ito po ang kinita ko kanina sa paglalaba. Kunin niyo na po muna, palit sa kinupit ni Leia. Basta wag niyo na pong saktan si Leia kapag umuwi siya." Napatigil si Aling Mercy. "Ha? Wag niyo po siyang saktan kapag umuwi na." Mabilis na sagot ni Rachel. "Basta po, eto na lang po muna. Wag na po kayong magalit." Tinitigan siya ng kanyang ina. Sa huli, kinuha nito ang pera at wala nang sinabi. Lumalim ang gabi, hindi pa rin umuuwi si Leia. Nakaupo si Rachel sa may pintuan, yakap ang tuhod. Habang nakatitig sa dilim ng eskinita, sa bawat anino, umaasa siyang si Leia na iyon. "Leia?" bulong niya. Sa loob, naglalakad ng pabalik-balik ang kanyang ina. Maya't maya, sumisilip ito sa labas. "Wala pa rin ba?" "Nay, wala pa rin po. Baka may nangyari na pong masama sa kanya." "Huwag kang ngang mag-isip ng ganyan." Pero kita ni Rachel ang takot sa mata ng ina. Ang takot na ayaw nitong aminin. Makalipas ang ilang minuto, biglang huminto si Aling Mercy. "Sakit na talaga sa ulo yung kapatid mo. Hindi na to tama. Magre-report na tayo sa pulis." Nanlaki ang mata ni Rachel. "Nay, pulis po? Ano gusto mo? Maghintay na lang dito? Hindi pa umuwi ang kapatid mo. Baka may humila na ron at may nangyari ng hindi maganda." Tahimik na tumango si Rachel. Nag-aalala na silang pareho, kaya hindi na rin makapag-isip ng tama. Nang lumipas ang 24 hours, sakalang na-declare na missing ang kapatid niya. Nakita ni Rachel na nai-stress talaga ang nanay niya. Hindi pa nakakatulong kapag may mga nakikita silang kaso sa balita. Mga batang pinagsamantalahan at natagpo ang wala ng buhay. Hindi lang pinapakita ng kanyang ina pero nakita niyang umiiyak ito at labis ang pag-aalala kay Leia. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, hindi na talaga bumalik si Leia. Hindi rin ito mahanap ng mga pulis. Wala rin naman silang pera para pagtuunan ng pansin ang paghahanap kay Leia. "Nay, titigil na po ba tayo sa paghahanap kay Leia?" Naluluhang tanong ni Rachel. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Humithit muna ito ng yosi bago bumuga ng usok. Pero sa kabila ng usok na yon, nakita ni Rachel ang naluluha nitong mga mata. "Sana walang mangyaring masama sa kapatid mo. Kung nasaan man siya, sana okay siya. At kung naglayas man si Leia, sana mahanap niya pa rin ang daan pabalik sa atin." Sa unang pagkakataon, niyakap niya ang nanay niya para humingi ng pagdamay. At sa unang pagkakataon din, hindi siya itinulak ni Aling Mercy. Hindi ito yumakap pabalik pero hinayaan lang siya nito. Kaya sapat na yon sa kanya. Lumipas ang mga taon, hindi na talaga bumalik si Leia. Noong una, araw-araw pa rin siyang umaasang babalik ang kanyang kapatid. Nakapamewang, galit ang mukha o nakataas ang baba na parang walang nangyari. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting numipis ang pag-asa. Hanggang sa matira na lamang ang katahimikan at tanong na walang sagot. Lumaki na rin si Ingo. Medyo matangkad na, makulit at marunong ng mag-isa. Hindi na kailangang iwan sa kapitbahay.
Marunong na itong kumilos mag-isa basta iwan ng pagkain, mag-igib ng tubig at magbantay ng bahay kapag sinabi. Si Aling Mercy naman, nanatili sa bar, pero iba na ang lahat. Hindi na ito kasing bata noon. Unti-unting nababawasan ang mga lalaking tinitable nito. Mas madalas na lang itong taga-abot ng beer at taga-punas ng mesa. At si Rachel naman, sa edad na 17 taon, natutunan na niyang magtrabaho habang nag-aaral. "Rachel!" bulalas ni Aling Pasing. "Maaga ka na naman ah!" Ngumiti naman siya. "Mas maaga, mas maraming benta. Talagang masipag." Singit ni Aling Pura, tendera ng gulay sa katabi niyang pwesto. "Mabuti na lang, hindi ka tumulad sa nanay mo. Ang ganda-ganda mo pa naman. Magsikap sa buhay para hindi ka maging pokpok." Tipid na lang nang umiti si Rachel. Sanay na siya sa mga ganoong salita ng ibang tao. Simula bata pa lang, alam niyang marami na talagang nanghuhusga. Gayunpaman, nakikisama pa rin siya. Tendera lang siya ng mga isda roon. Nakikisama siya sa mga kaibigan ng may-ari roon, kaya ayaw niyang makipag-away. Inayos niya ng mga isda. Naglabas na rin siya sa cooler ng ibang seafood. "Magkano nito sa pusit ninyo, iha?" tanong ng isang ale. Sinabi niya naman ang presyo. "Bagong huli lang yan, te. Masarap niyan sa maliliit na pusit adobo tapos marami ng mustasa." Habang abala, may isang pamilyar na boses ang biglang tumawag. "Magandang umaga, Rachel." Boses yon ni McCoy. Napalingon siya rito. Abala rin ito sa trabaho katulad niya. Si McCoy, isang kargador, kaklase niya sa Night High School at kapwa sila working student. Pawisan, nakasando at may ngiting kumukuha sa kanyang puso. "Ano na naman?" tanong niya at tinarayan ito kunwari. "Ang sungit! Kaya ka pumapangit eh." Tukso nito. Nanlaki ang mata ni Rachel. "Anong pangit? Bulag ka ba? Ako nga ang pinakamagandang tendera dito. Bulag ka?" Tumawa naman si McCoy. Oo nga, maganda nga. Prinsesa ka pa naman dito. Sa sobrang ganda mo, kapag namimili ka ng isda at mga gulay, palaging may discount. Ang hilig mo pa namang mambola. Kahit mga customer eh, binubola mo." "Loko ka?" Sabay kurot niya sa braso nito. "Malamang, sales talk ang tawag doon. Customer yon, kaya dapat mahikayat kong bumili." Napatitig siya kay McCoy. Crush na crush niya ang binata. Hindi naman siya sobrang maharot. Tinanggap niya na lang na parte ng pagiging teenager ang pagkakaroon ng crush. Saka mahirap na hindi hangaan ang isang McCoy. Matalino, madiskarte sa buhay, at sobrang sipag pa. Ganon ang pagkakakilala niya sa binata. Mataas ang respeto niya kay McCoy. "Pagod ka na, no?" tanong sa kanya ni McCoy at inabutan siya ng puto. Gusto mo?" Napangiti si Rachel at tinanggap yon. Siyempre naman, pagkain na yan, tatanggihan ko pa ba? Habang kumakain, binili pa siya nito ng soft drink. Medyo kinilig siya roon. Wala na ulit masyadong bumibili kaya nagkwentuhan muna sila ni McCoy. Nang sumapit ang hapon, sabay silang kumain ng tanghalian sa gilid ng palengke. Nagsasarado naman ang palengke simula 1:00 hanggang 3:00, kaya pahinga na rin nila yon. Bukod doon, naghahanda na rin sila sa pagpasok sa school mamaya. "Ano plano mo pagkatapos ng high school?" tanong ni McCoy sa kanya pagkatapos ngumuya. "Magtatrabaho pa rin," sagot ni Rachel. "Baka mag-college kung kakayanin. Hindi ko pa nga alam kung anong kukunin ko. Baka education na lang. Yun ang profession na pamilyar ako at sa tingin ko ay kaya ko naman." Ngumisi ang binata. "Kung ganon, criminology sa akin. Bagay daw kasi ang teacher sa police." Bahagyang namula si Rachel at inirapan ang binata. "Ewan ko sa'yo." Hanggang doon lang naman palagi ang binata. Hanggang palipad hangin lang. Hindi nanliligaw sa kanya si McCoy. Hindi rin umamin sa kanya ng kahit na ano. Pero sa loob-loob ni Rachel, iniisip niya na may pagtingin din ito sa kanya. "Anong gagawin mo kung may manligaw sa'yo?" Biglang tanong ni McCoy. Napatigil ang kutsara ni Rachel. "Ha? Hypothetical lang naman." Dagdag nito, sabay iwas ng tingin. "Kunwari lang may nanliligaw sa'yo, sasagutin mo ba?" Huminga ng malalim si Rachel. "Hindi ko alam. Depende sa manliligaw o titingnan ko pa kung kaya kong isabay sa pag-aaral ko.
Saka hindi rin naman ako sure. Lumaki akong nagbibigay ng pagmamahal. Hindi ako nasanay na may nagbibigay sa akin. Bata pa ako, alam ko yon. Pero ayoko lang na papasok ako sa relasyon kung wala akong goal na magtagal yon. Gusto ko ng seryosong relasyon na alagaan at mamahalin ako. Ganoon lang ang takbo ng buhay para kay Rachel. Pero may mga gabing iniisip niya pa rin si Leia. Hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Nasaan ka na kaya? Bulong niya. Maraming nagbago pero ang pag-asang muling matagpuan si Leia, hindi nagbabago para kay Rachel. Gusto niya pa rin na balang araw, makita niya ang kapatid na nawalay sa kanila ng matagal na panahon. Rachel! Tawag ng kanyang ina isang gabi. Napatingin naman siya agad. Opo, Nay? Parang nag-alinlangan ang kanyang ina. Inikot ang kutsara sa sabaw, saka muling nagsalita. Magka-college ka ba? Nanlaki ang mata ni Rachel. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil tinanong nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan na itatanong ng kanyang ina. Opo, maingat niyang sagot. Gusto ko po. Napatingin si Aling Mercy sa kanya para bang nag-aalala ito, kaya agad siyang nagsalita. Pero wag po kayong mag-alala, hindi naman po ako hihingi sa inyo. Sisikapin ko po, Nay. Mag-a-apply po ako ng scholarship sa State University. Libre po ang tuition doon kapag nakapasa. Tahimik si Aling Mercy. Saglit nitong tinitigan ang pinggang wala ng laman. Hindi ko kayang suportahan yan, diretsyong sabi nito. Tumango si Rachel. Alam ko po, kaya nga po ako magsisikap. Hindi ko po kayo pagpoproblemahin. Dumating ang mga araw ng aplikasyon, mga pila, mga form, mga requirements na pina-photocopy nila ng paulit-ulit. Tuwing gabi, nag-aaral siya ng maigi. Tuwing umaga, nagtitinda pa siya ng mga isda bago pumasok sa klase. Hanggang sa dumating ang araw ng exam. Pinagdasal niya ang lahat. Gusto niya lang naman makapasa. Gusto niya lang na kahit paano guminhawa ang mga buhay nila. At isang hapon habang nag-aayos siya ng paninda, dumating ang email sa kanyang cellphone. Rachel! Bulalas ni McCoy. Dumating na email. Nakapasa ako. Tingnan mo kung nakapasa ka rin. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan niyon. Congratulations! You have been accepted. Hindi niya natapos basahin. Napaupo na lang siya at napaiyak sa sobrang saya. Muli naman siyang napatayo nang buhatin siya ni McCoy at mahigpit na yakapin. Pumasa ako. Pumasa tayo. Mahina niyang sabi. Nang gabing yun, tahimik niyang pinabasa ang email sa kanyang ina. Tiningnan niyo ni Aling Mercy bago tumunghay sa kanya. Libre? Tanong nito. Opo, sagot ni Rachel. State University po. Mag-aral ka ng mabuti, sabi nito. Huwag mong sayangin. Nangingilid ang mga luha niya habang nakangiti. Opo, hindi ko po sasayangin. Pero ang totoo, kahit may scholarship, mahirap pa rin. May kailangang libro, pamasahe, mga gastusin sa project at budget para sa pagkain. Kaya patuloy pa rin siyang nagtitinda ng isda sa mga araw na wala siyang schedule at nag-aaral tuwing hapon at gabi. Minsan, halos himatay na siya sa sobrang pagod. Subalit nagtitiis pa rin siya. Kailangan niyang pagtiyagaan yon para naman may mangyari sa kanilang mga buhay. Isang umaga, inabutan siya ng pera ni Aling Mercy. Oh, napakunot ang noo ni Rachel. Nay, ano po to? Pambili mo, ulit ng kanyang ina. Alak po ba? Tanong niya rito. Umiling si Aling Mercy. Pamasahe mo, gastusin mo sa mga pangangailangan mo. Bahagyang natigilan si Rachel. Ha? Panggastos mo nga. Ulit nito at hindi makatingin sa kanya. May exam ka, di ba? Pumasok ka na. Ano pang tinutunganga mo dyan? Hindi agad nakapagsalita si Rachel. Pero may maliit na ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Salamat po, Nay. Hindi yon ang huling beses. Minsan may biglang perang nasa bag niya. Minsan, inuutusan pa rin siyang bumili ng alak, pero napapansin niyang mas kaunti na, mas bihira at mas kontrolado. Parang alam na ng nanay niya kung saan ilalaan ang pera. Napangiti siya habang naglalakad papasok.
Hindi man perpekto si Aling Mercy pero sinusubukan pa rin ito na maging ina sa kanila ni Ingo. Ikalawang taon na ni Rachel sa kolehiyo. Hindi na siya yung first year na laging nakayuko, kinakabahan sa recitation at takot magkamali. Mas sanay siya ngayon sa lakaran ng campus, sa bigat ng libro sa bag, sa puyat at pagod na parang normal na lang. "Uy, Rachel!" Kantsaw ng kaklase niyang si Lani habang naglalakad sila palabas ng building. "Hinahanap ka na naman ng jowa mo?" Napahinto siya. "Hindi ko jowa si McCoy." "Ha? Hindi?" Singit ni Jessa. Bakit parang kayo na?" "Hindi nga." Depensa niya kahit umiinit naman ang pisngi niya. Mula sa hindi kalayuan, tanaw niya si McCoy na nakasandal sa railing. May hawak na folder, nakasuot ng polo ng criminology. At may pamilyar na ngiting hindi niya maipaliwanag kung bakit palaging nagpapabilis ng tibok ng puso niya. "McCoy!" Sigaw ng isang kaklase nito. "Nandiyan ang girlfriend mo!" Umiling si McCoy sabay tawa. "Hindi ko girlfriend si Rachel. Tumigil nga kayo. Naiilang na nga eh." Nagtagpo ang tingin nilang dalawa, pero pareho silang umiwas agad. Isang hapon, habang nakaupo sila sa bench malapit sa lumang puno ng santol sa likod ng campus, biglang nagsalita si McCoy. "Rachel!" Sagot niya habang abala sa pagbabasa ng reviewer. "Napapag-usapan ka na sa amin." Napatingin siya rito. "Paanong pinag-uusapan?" "Sinasabi ng mga kaklase ko parang tayo raw." Huminga siya ng malalim. "Alam ko, ganon din naman sa mga kaklase ko. Akala nila may relasyon tayo." "Hindi ka ba naiilang?" Tanong ni McCoy. "Medyo," tapat niyang sagot. "Pero hindi dahil sa kanila. Naiilang lang ako sa ideya na iniisip nila na may tayo pero wala naman talaga." Natahimik si McCoy. "Pero ikaw," dugtong niya at mas mahina na ang boses. "Ano bang iniisip mo sa lahat ng to?" Napabuntong hininga si McCoy. Tumayo ito at tumingin sa puno ng santol, saka muling humarap sa kanya. "Gusto kita, Rachel." "Ano?" Mahina niyang tanong. "Gusto kita." Ulit nito at diretso na ang tingin sa kanya. "Matagal na. Ayokong umamin kasi alam kong marami kang dinadala. Ayoko pang dumagdag sa mga alalahanin mo." Naramdaman ni Rachel ang panginginig ng kanyang kamay. "McCoy." Hindi kita pipilitin." Mabilis nitong dugtong. "Gusto ko lang maging malinaw kung hanggang kaibigan lang." "Gusto rin kita." Matagal niya na itong gusto. Hindi niya naman yon itinatanggi. Halata sa kilos niya kaya walang sense kung magsinungaling lang siya sa nararamdaman niya. Napatingin si McCoy sa kanya. "Gusto rin kita?" Ulit niya rito. "Matagal na rin pero natatakot lang siguro ako kasi syempre nag-aaral pa tayong dalawa. Saka nakakahiyang humingi ng label sa'yo. Wala ka namang sinasabi pa sa akin." Ngumiti si McCoy sa kanya. "Kung ano ang kaya mo lang, doon tayo. Hindi kita minamadali." Mula noon, mas naging malinaw ang lahat sa kanila ni McCoy. Hindi sila sweet sa harap ng marami, pero kapag silang dalawa na, doon lumalabas ang lambingan nila sa isa't isa. "Dito muna tayo," sabi ni McCoy. Hinila siya papunta sa may waiting shed. "Lumalakas ng ulan." Magkalapit lang sila. Kahit na maghapon sila sa school kanina, nalalanghap niya pa rin ang bango ng binata. "McCoy," mahina niyang tawag. "Oh." Napakagatlabi siya. "Boyfriend na ba kita?" Ngumiti ito sa kanya. Kung papayag ka." Marahan siyang tumango. "Sige, girlfriend mo na ako." Pareho silang napangiti habang nakatitig sa isa't isa. Madali sa kanyang maniwala sa pagmamahal ng iba dahil hindi naman ganun ka-showy ang nanay niya sa pagmamahal nito. Maya-maya ay dahan-dahang lumapit si McCoy. Hindi ito nagmamadali at parang humihingi ng pahintulot sa bawat segundo. Naramdaman niya ang labi nito na mainit, nanginginig at marahan. Yun ang unang halik niya. Mahiya pa nga pero totoo yun para sa kanilang dalawa. Paglayo niya, pareho silang huminga ng malalim. "Sorry," agad na sabi ni McCoy. Ngumiti si Rachel at niyakap ito. "Salamat." "Sa ano?" Napangiti siya lalo. Sa paghihintay saka sa pagmamahal. Sa ilalim ng waiting shed na yon,
Sa gitna ng ulan at mga sinusubukan pa lang nilang abuting pangarap, natutunan ni Rachel na pwede pala siyang mahalin at maging masaya sa ibang paraan. Masaya si Rachel sa mga sumunod na buwan. Sa relasyon nila ni McCoy, simple lang ang lahat. Walang mamahaling date, walang sorpresa o sobrang garbo. Hindi rin kasi nila sinasabi sa mga magulang nila na may relasyon sila. Hindi nila napag-uusapan ni Aling Mercy pero ayaw muna nito na magkaroon siya ng boyfriend habang nag-aaral. Basta ang tingin ng mga tao, close pa rin sila bilang magkaibigan. Sa talon tayo, sabi ni McCoy isang linggo ng umaga, habang sabay silang naglalakad pauwi galing sa palengke. Napatingin siya rito at agad na lumiwanag ang mukha. Talaga? Oo, nakangiti nitong sagot. Matagal na rin tayong hindi nakakaligo ron, pero ang layo. Tamad ka lang, tawa ni McCoy. Tinapik niya ang braso ng binata. Ang sipag ko kaya. Hinawakan nito ang kamay niya. Halika na, bumili na lang tayo ng pagkain sa madadaanan natin. Hindi ganun kalaki ang talon pero malinaw ang tubig, malamig at napapaligiran ng mga punong kahoy. May mga batong pwedeng upuan at may damuhan kung saan pwedeng maglatag ng banig. Tahimik ang lugar at malayo sa ingay ng bayan. Habang naglalatag sila ng binili nilang pagkain, napangiti si Rachel. Masarap pala ang ganito, sabi niya. Masarap kasi kasama mo ko, biro pa ni McCoy. Umirap siya pero hindi mapigilang ngumiti. Ang corny mo? Matapos kumain, agad silang nagtanggal ng tsinelas at dahan-dahang lumusong sa tubig. Palagi naman silang may extra na damit dahil nga palagi nilang inaasahan na mabaho sila sa pagtatrabaho sa palengke. Ang lamig, sigaw ni Rachel at mahinang tumawa. Tumawa rin si McCoy at niyakap siya. Halika rito! Maya-maya ay lumangoy sila palapit sa bagsak ng tubig. Hinahayaan ng agos na dumampi sa balikat niya. Rachel! Tawag ni McCoy habang nakayakap sa kanya. Masaya ka ba? Napatingin siya rito. Oo naman, masaya ako. Hindi na nagtanong si McCoy. Ngumiti lang ito at nagwisik ng tubig sa kanya. Hoy! Sigaw ni Rachel at gumanti na rin. Saglit silang nagtawanan na parang mga batang walang iniisip na problema. Nang mapagod, pumunta na sila sa mas mababaw. Habang nagpapahinga siya sa isang malaking bato, napansin niya ang ingay sa hindi kalayuan. May dumating na grupo. Halatang hindi taga roon, may mga sasakyan sa itaas, may bitbit na mamahaling cooler at mga nakabikini pa ang ibang babae. Tumatawa ng malakas ang mga ito, kaya napapalingon talaga siya. May mga maliligo rin pala, mukhang mga taga Maynila. Usal ni McCoy at medyo binaba ang laylayan ng damit niya. Medyo manipis ang suot mo, Rachel. Nakikita ko ang bra mo. Palagi ka na lang dumikit sa akin. Hindi niya na sana papansinin pero naramdaman niya ang isang titig. Napatingin siya sa direksyong yon at doon niya nakita ang isang binata. Matangkad, maputi at maganda ang hulma ng katawan na para bang medyo batak sa gym. Basa ang buhok nito at bahagyang bagsak sa noo. At ang mga mata nakatuon lang kay Rachel. Mabilis niyang ibinaba ang tingin, iniisip niya kung bakit siya tiningnan ng lalaki. Rafael! Tawag ng isa sa mga kasama nito. Dito ka! Rafael, narinig niya ang pangalan ng binata. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang kaba at pagkailang sa dibdib niya. Muli siyang tumingin at nahuli niyang nakatingin pa rin si Rafael sa kanya. Agad siyang umiwas. McCoy, tara na sa may gilid. Umahon naman agad ang boyfriend niya. Nagsimula na rin silang kumain. Habang ngumunguya, napatingin si McCoy sa direksyon ng grupo. Sila pala. Sino? Tanong ni Rachel at kunwaring walang interes. Kilala ko yung isa, sagot ni McCoy. Si Rafael Revamonte. Parang may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Revamonte? Tumango si McCoy. Oo, apo ng may-ari ng pinakamalaking mansyon sa bayan. Yung sinasabing maraming negosyo sa Maynila. Diyan sa taas ng burol yung mansyon nila. Na parang ginagawa na lang nilang vacation house. Napatingin ulit siya sa binata na ngayon ay tumatawa kasama ang mga kaibigan. Pero paminsan-minsan ay sumusulya pa rin sa direksyon nila. Nang matapos kumain, nagpalit na lang sila ng damit sa likod ng malaking puno.
Sa bahay na lang sila magbabanlaw ng maayos. Habang naglalakad sila palayo, parang may matang sumusunod. Tara na, tanong ng boyfriend niya. Sige, malapit na sila sa may kalsada nang makasalubong nila ang isang dalaga. Morena ito at may mga pamilyar na mga mata na hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Nang magkatinginan sila, nakita niyang natigilan ito. Nagkatinginan sila ni McCoy. Pareho silang nagtaka sa reaksyon ng babae. Gayunpaman, nang malagpasan sila ng dalaga, wala na naman silang sinabi at nagpatuloy na lang. Ang weird niya ha? Hindi niya napigilang sabi habang nag-aabang sila ng tricycle. Tumawa si McCoy. Kaya nga, akala ko kung ano na. Kasama niya yata yung grupo ni Rafael Rivamonte. Hindi pamilyar sa akin ang mukha niya eh. Sa akin naman parang pamilyar. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Napasinghap si Rachel. Siguro sa mga magazine lang yata o sa TV. Para kasing artista o model, ang ganda niya. Inakbayan siya ni McCoy at dinampian ang halik sa pisngi. Huwag mo nang isipin yan. Mas maganda ka naman. Inirapan niya na lang ang boyfriend niya at bahagyang natawa. Nawala na tuloy sa isip niya ang babaeng nakasalubong kanina. Pero akala ni Rachel, doon na lang matatapos ang lahat. Sa isip niya, magkaibang mundo sila ni Rafael Rivamonte. Isang saglit na pagdaan lang yon, isang eksenang hindi na mauulit. Pero nagkamali siya. Rachel, bilisan mo! Sigaw ng katabing tendera. Dumating na yung bangka! Opo, Ate Lenny! Sagot niya, sabay lakad ng mas mabilis. Inayos niya ang mga isda sa mesa. Naging abala siya dahil sa mga bagong dating na mga isda at seafoods. Magandang umaga, Rachel! Bati ng isang suki. Magandang umaga rin po. Nakangiti niyang sagot. Sariwa pa po yan, kakadating lang. Abala siya sa pagsalok ng tubig mula sa drum para banlawan ang isda. Hawak ang tabo hanggang sa hindi niya namalayang may nasabuyan na pala siya. Napasinghap si Rachel nang marinig ang sigaw ng dalawang tao. Nanlaki ang mata niya nang mapalingon kay Rafael at sa babaeng nakasalubong niya. Nang pauwi na sila ni McCoy noong isang araw. Basang-basa ang harap ng puting polo ni Rafael. Ang babae naman, nabuhusan din ng mamahaling blusa. Hala, tarantang sabi ni Rachel. Pasensya na, hindi ko kayo nakita. Ang babae ang unang nagsalita. Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong tumingin? Ang baho! Yumuko agad si Rachel. Pasensya na talaga, hindi ko naman sinasadya. Hindi sinasadya? Irritableng ulit ng babae. Tingnan mong suot namin. Alam mo ba kung magkano? Okay lang, saad ni Rafael. Winona, stop! Napatingin si Rachel kay Rafael na habang nakakunot ang noo. Okay lang, ulit pa ni Rafael at kalmado ang boses. Aksidente lang yon. Napanganga si Winona. Rafael, basang-basa tayo. Amoy isda. Palengke to, Winona. Sagot nito at medyo may inis pa. Hindi ko sinabing sumama ka sa akin. Ikaw lang tong nagpumilit. Ano bang ina-expect mo? Amoy lavender dito sa loob ng palengke. Umawang ang bibig ni Winona. Excuse me? Huminga ng malalim si Rachel. Pasensya na talaga, babayaran ko na lang ang damit ninyo. Biglang napatingin si Winona sa kanya mula ulo hanggang paa. Babayaran mo? Sigurado ka? Oo, mahina pero matatag na sagot ni Rachel. Kahit paunti-unti, inaamin ko naman na kasalanan ko. Ngumisi ang dalaga habang nakatingin sa kanya. Narinig mo yun, Rafael? Magbabayad daw siya. Alam ni Rachel na mapapatrouble siya. Nakakainis si Winona pero hindi niya alam kung bakit parang hindi niya makuhang tuluyang mainis. May naalala kasi siya sa ugali ng dalaga. Maya-maya ay biglang sumingit ang boses ni McCoy na kabababa lang ng malaking isda na binuhat nito. Rachel, anong nangyayari dyan? Napabuntong hininga siya. Nabuhusan ko lang sila ng tubig. Tumingin si McCoy kina Rafael at Winona. At doon nito agad nakilala ang lalaki. Ikaw pala. Napatingin si Rafael kay McCoy at bahagyang nagtaas ng kilay. Kilala mo ako? Hindi naman, sagot ni McCoy. Pero kilala ka sa buong bayan. Rivamonte ka eh. Nabuhusan ko sila ng girlfriend niya ng tubig. Ulit niya kay McCoy.
Huminga ng malalim si Rafael. Hindi ko girlfriend si Winona. Hindi yun pinansin ni Rachel. Kung makapagsabi ang binata ng impormasyon tungkol dito, para bang makakatulong yon para maresolba ang problema. Pasensya na, mahina niyang sabi kay Rafael. Sa totoo lang, babayaran ko talaga. Ngumiti si Rafael. Wag na, damit lang naman to. Bibili lang naman ako ng isda na pang ihaw. Magkano dito sa bangus at tilapia ninyong buhay? Nagulat naman siya. Ha? Bangus at tilapia, ulit ni Rafael. Pang-ihaw lang, 2 pirasong malaking bangus saka 10 piraso ng tilapia. Mabilis na kumilos si Rachel. Sige, sandali lang. Habang tinitimbang niyang isda, ramdam niya ang tingin ni McCoy. Tiningnan lang din siya ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit parang bigla siyang naipit sa lahat ng yun. Nang maabot niya ang mga isda kay Rafael, nagbayad ito ng sobra-sobra. Tip niya na raw ang sukli. Naiilang siya pero tinanggap niya na lang din. Sayang naman ang pera. Teka lang, usal bigla ni McCoy habang nakahilig na sa lamesa. Type ka yata ni Rafael eh. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Hindi naman siguro. Umismid ang binata at halatang naiinis. Alam ko kung paano tumingin ng may lalaking gusto sa babae. At aawain mo ako para dyan? Pakialam ko naman sa lalaking yon. Tanong niya rito dahil hindi siya natutuwa kung saan yon patungo. Muling tumingin si McCoy sa kanya. Pasensya na, mayaman kasi yon. Wala akong pakialam kung mayaman siya. Kung ikaw naman ang boyfriend ko, hindi naman siya. Napabuntong hininga ito. Bakit kasi ang ganda mo? Basta kapag umaligid sa iyon, huwag kang magpapadala. Marami ako naririnig na babaero raw yun sa Maynila. Baka kursunada ka kaya nagpapapansin sa'yo. Tinawanan niya na lang kahit na may kaunting kaba siyang nararamdaman. Siguro dahil ramdam niya ang tensyon mula kay Rafael. Bukod doon, hindi siya sanay na may ibang lalaking nagkakaroon ng interes sa kanya. 1 taon na naman ang lumipas. Kung bibilangin ni Rachel, hindi niya akalaing aabot sila roon ni McCoy. Sa dami ng problemang hinarap niya, pera, pamilya, pagod sa pag-aaral at trabaho. Ang relasyon nila ang naging pahinga niya. Si McCoy ang sandalan, ang kakampi, ang taong pinili niyang mahalin kahit hindi perpekto ang mundo nila. Kaya noong araw ng anniversary nila, sinikap niyang gawing espesyal kahit sa simpleng paraan. Happy 1 year, sabi niya sabay abot ng soft drink dito. Ngumiti si McCoy at tinanggap yon. Happy anniversary! Naalala mo ba nung una tayong nag-usap? Sa palengke? Inaasar ka ng mga kargador sa akin kasi nahuli nila na palagi kang nakatingin. Sagot niya rito. Oo, akala ko nga hindi mo na ako papansinin. Sabi ni McCoy sabay tawa. Hindi naman, nahihiya lang talaga ako sa mga panahon na yon. Tahimik silang kumain. May mga sandaling ganoon, kahit na walang mga salita, sapat na ang presensya nila sa isa't isa. Rachel! Bigla nitong tawag. Napakagatlabi si McCoy. May hihilingin sana ako. Napangiti naman siya. Ano yon? Wag lang sobrang mahal? Hindi tungkol sa pera. Tungkol sa atin, 1 taon na tayo. Gusto ko sana mas maging malalim pang ugnayan natin. Saka may experience ang ibang bagay na kasama ka. Nakatitig si Rachel sa binata. Anong ibig mong sabihin? Hindi na umiwas si McCoy. Gusto kong maging buo tayo. Gusto kong gawin yon kasama ka. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Alam niyang ibig sabihin nito. Hindi naman siya inosente. Gusto nito na may mangyari sa kanilang dalawa. McCoy, maingat niyang sabi. Alam mo naman, alam ko, mabilis na putol nito. Pero 1 taon na tayo, Rachel. Hindi pa ba sapat yon? Hindi naman sa ganon. Sagot niya at medyo nanginginig ang boses. Alam mong paniniwala ko sa kapag respeto yon sa desisyon ko. Handa lang akong gawin yon kapag kasal na ako o kapag maayos ng lahat. Hindi ko kayang basta-basta ibigay ang hinihingi mo na may mangyari sa atin. Napabuntong hininga si McCoy. Parang hindi mo naman ako pinagkakatiwalaan. Hindi naman sa ganoon, mariin niyang sabi. Pinagkakatiwalaan kita pero hindi ako handa. Bakit ka ba nagmamadali? Hanggang kailan? Tanong ng boyfriend niya at may bahid ng inis. Kapag tapos na tayo sa college, kapag may trabaho na tayo.
Kapag 30 na tayo, mag-iingat naman ako. Hindi kita mabubuntis agad. Matanda na tayo, malapit na rin makagraduate. Bakit ayaw mo pa rin? Napailing si Rachel. Pwede ba, McCoy? Huwag mo kang madaliin. Nanahimik si McCoy. Bakas ang inis sa mukha nito at parang ayaw tumanggap ng kahit anong pagtutol mula sa kanya. Maya-maya ay bigla na itong tumayo. Hindi ko akalaing ganito ka-konserbatibo. Sabi pa ng boyfriend niya na para bang hindi nito alam yon. Parang hindi mo ako mahal. Parang sinuntok ang dibdib niya. Hindi mo pwedeng sabihin yan dahil lang hindi ako pumayag na may mangyari sa atin. Kine-question mo ng pagmamahal ko sa'yo, McCoy? Ano bang tingin mo sa pagmamahal ko? Mababaw lang? Sa'yo baka mababaw lang kasi itong issue na to na dapat pundasyon ng respeto ay kinakagalit mo pa. Ginulo nito ang buhok. Mahal kita kaya nga gusto ko nang gawin yun. Bakit kung mahal mo ako, bakit hindi mo maibigay? Bakit hindi ka magtiwala sa akin? Tayo naman hanggang dulo ah. Tumayo na rin siya at hindi na nakapagtimpi. Hindi sukatan ng pagmamahal ang ganon. Hindi na sumagot si McCoy. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. McCoy! Tawag niya. Pero hindi na ito lumingon pa sa kanya. Pagkatapos ng pagtatalong yon, halos 1 buwan siyang hindi pinansin ni McCoy. 1 buwan na malamig ang mga mensahe. 1 buwan na puro busy ako at mamaya na. 1 buwan na parang may pader sa pagitan nila. Para kay Rachel, nasasaktan siya sa katahimikang binibigay ng binata sa kanya. Hindi niya kayang mag-away sila ng matagal. Hindi niya kayang matulog gabi-gabi na may tanong sa dibdib. Iniisip niya palagi kung mali ba na hindi niya ito pinagbigyan sa gustong mangyari. Mahal niya ito at ayaw niyang mawala. Kaya kinabukasan, nagdesisyon na talaga siyang kausapin ang kanyang boyfriend. McCoy, ayoko ng ganito. Ayokong palagi tayong nag-aaway. Tumango ito. Ako rin. Huminga siya ng malalim. Kung yun ang ikakasaya mo, kung yun ang makakapag-ayos sa atin, nanlaki ang mata ni McCoy. Sigurado ka? Pumapayag ka na talaga? Hindi siya tumingin dito. Oo, pumapayag na ako na gawin natin. Namalayan niya na lang na nasa loob sila ng tricycle. Nanlalamig ang mga kamay niya sa kaba, pero pinilit niyang maging kalmado. Nang huminto ang tricycle sa harap ng motel, doon lang siya kinabahan ng todo. Malakas ang tibok ng puso niya at parang gusto niyang bawiin ang ginawang pagpayag. Rachel! Sabi ni McCoy habang hawak ang kanyang kamay. Okay ka lang? Tumango siya kahit hindi naman sigurado. Pero bago pa sila makapag-check-in, bumaba sa hagdan ang kanyang ina na si Aling Mercy. Kasama ang isang lalaki na marahil ay customer nito. Nandito ang anak mo. Anak mo yan, di ba? Ano, katulad mo rin? Pwede kong i-book ng matikman ko. Natatawang sabi ng kasamang lalaki ni Aling Mercy pero minura ito ng kanyang ina. Rachel! Parang kulob ang sigaw ni Aling Mercy. Nanlaki ang mga mata niya. Nanay? Hindi na nagsalita ang kanyang ina. Nilapitan siya nito at biglang sinampal. Napahiya siya sa mga staff roon at sa ibang nakakita. Tumilapon pa nga ang ulo niya sa lakas ng sampal. Walang hiya ka? Sigaw nito. Ito bang ipinagmamalaki mo? Nay, sandali lang po. Umiiyak niyang sabi. Hinila siya ng nanay niya palabas. Hindi kita hinahayaang mag-aral para rito. Hindi ako naging pokpok para lang maglandi ka ng ganito katulad ko. Aling Mercy, bitiwan niyo po siya. Nasasaktan po si Rachel. Sigaw ni McCoy at pilit hinahawakan ng braso niya. Lumingon si Aling Mercy at walang pag-aalinlangan na sinampal din ang kanyang boyfriend. Ikaw? Akala ko kaibigan ka ng anak ko. Akala ko matinukang lalaki. Dadalhin mo lang pala sa motel ang anak ko? Ikaw ang nagtulak sa anak ko sa ganito? Lumayo ka sa anak ko. Galit na sigaw ni Aling Mercy. Wala kang karapatan sa kanya. Naluha na si Rachel. Napapahiya na siya sa mga taong nakakita. Nay, kasalanan ko po. Tumahimik ka. Sigaw ng kanyang ina. Ako ang nanay mo. Hinila siya nito palayo. Naiwan si McCoy na nakatayo at walang nagawa.
Bago tuluyang makasakay ng tricycle, lumingon si Rachel dito. Nagkatinginan sila ni McCoy. Alam niya namang maling desisyon yon pero ang pangit lang na napahiya pa sila ng ganoon. Pagka-uwi, tinanggap na niya sa kanyang sarili na binatbat siya ng mura ni Aling Mercy. Panay naman ang paghingi ng sorry ni Rachel. Naiintindihan niya kung saan ang gagaling ang galit nito. Sa susunod, mag-isip ka, bulalas ni Aling Mercy. Ang mga lalaking ganyan kahit sabihin pa nilang matino sila at nangako sa'yo, kapag nakuha ka nila, bababa ang halaga mo sa mga walang hiyang yan. Kaya gamitin mo ang utak mo kung ayaw mong matulad ka sa akin. Marahan siyang tumango habang pinupunasan ng mga luha. Sorry, Nay, hindi na po mauulit. Napapikit ang kanyang ina habang nangingilid ang luha. Napahiya tuloy kita ron. Ginagalit mo ako eh. Ganyan na ganyan ang nangyari sa akin dati. Sa tatay mong totoo. Sinabi niya na ibibigay niyang lahat sa akin na pakakasalan niya ako. Pero hindi. Nagpakasal siya sa iba at pinabayaan niya tayo. Ayoko lang namang matulad ka sa akin. At sa tingin mo ba, gusto ko tong pagiging pokpok ko? Oo, marami pang paraan dyan para buhayin kayo. Pero ito lang ang alam kong magaling ako. Ito lang. Subalit sa totoo lang, hindi ko rin masikmurang ginagawa ko. Umiinom ako, naglalasing. Kasi kapag lasing ako, doon ko lang naman kinakaya na may nakahawak sa aking lalaki. Pero kapag walang alak sa sistema ko, walang hiya. Diring-diri ako sa sarili ko. Umawang ang bibig ni Rachel. Yun kasi ang unang beses na nagbahagi ng saloobin ang kanyang ina. Kaya hindi niya na ito napigilang yakapin. Mahal na mahal niya ang kanyang nanay. Marami mang pagkukulang si Aling Mercy pero hindi niya ito ipagpapalit sa kahit na ano. Na kung may susunod mang buhay, ito pa rin ang pipiliin niyang maging nanay kahit sobrang hirap nitong mahalin. Dahil sa mga nangyari, kahit masakit sa kalooban niya, mas pinili ni Rachel na makipaghiwalay kay McCoy. At katulad ng inaasahan niya, hindi nito matanggap yon. Sorry na nga, diba? Pangako, hindi ko na ulitin yon. Hindi na kita aayain ulit. Nagsusumamong sabi ni McCoy. Napabuntong hininga siya. Sige, naiintindihan kong sinasabi mo. Pero para na rin sa peace of mind ko at peace of mind ng nanay ko, maghiwalay muna tayong dalawa. Pag-iinitan lang ako ng nanay ko kapag nalaman niya na tayo pa rin. Kung tayo talagang dalawa, tayo pa rin talaga. So ngayon, maghiwalay muna tayo. Itong mga nangyayari sa atin, nagiging problema sa isipan ko. Third year na tayo sa college at ayokong dumagdag pa sa mga iniisip natin ang relasyon nating dalawa. Sana maintindihan mo. Rachel naman eh. Kailangan ba talagang maghiwalay? Naiinis nitong tanong. McCoy, intindihin mo naman ako. Mahirap din naman to para sa akin. Pero mas pipiliin ko na mag-break tayong dalawa kaysa maapektuhan ng mga pag-aaral natin. Napapitlag na lang siya nang bigla nitong hinampas ang kawayan sa taas ng inuupuan niya. Bahala ka na nga sa buhay mo. Huwag kang iyak-iyak kapag nakahanap ako ng iba. Hindi na nakapagsalita si Rachel nang umalis ang binata. Nanatili lang siya sa kinauupuan. Akala niya ay kilala niya na si McCoy ng lubusan pero hindi pa pala. Gayunpaman sa pinakita nitong ugali, mas lalo niya sigurong ipagpapasalamat na hindi sila natuloy. Dapat niya sigurong isipin na blessings in disguise ang pagpapahiyang ginawa ng nanay niya sa kanya. Dahil kung hindi, mukhang maibibigay niya pa yata sa maling tao ang kanyang sarili. Katulad ng pangako niya sa kanyang nanay, nag-aral na nga siya ng mabuti. Hindi na muna inisip ni Rachel ang pag-ibig. Kahit na makalipas ng ilang buwan, may nakita na siyang kalandian na babae si McCoy. Nasasaktan siya roon pero hindi niya yon ipinakita. Tinanggap niya na lang na hindi lahat ng first love ay para talaga sa kanya. Nay, graduate na ho ako. Makakapunta po kaya kayo? Nahihiyang sabi ni Rachel kay Aling Mercy. Napangiti naman si Ingo. Ote, congrats! Salamat! Muli siyang napatingin sa kanyang ina. Hindi ito makatingin at hindi agad makapagsalita. Para bang may hiya itong nararamdaman na pilit lang na ikinukubli. Huwag na ako.
Halos ikaw naman ang naghirap dyan. Saka nakakahiya. Pokpok ako tapos lalakad ako kasama mo, sabi ni Aling Mercy. Namungay ang mga mata ni Rachel. Nay, hindi po ba niyo ako kilala? Hindi ko naman po kayo kinakahiya kahit kailan. Napatingin sa wakas si Aling Mercy. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Saka hindi lang naman po ako naghirap dito. Ikaw din naman po. Hindi po kami lalaki ni Ingo ng ganito kung hindi ka po nanindigan sa amin. Hindi ako naging mabuting nanay sa inyo. Nilayasan nga ako ni Leia. Saad pa ng nanay niya. Malungkot na napangiti si Rachel. Naalala niya na naman si Leia. Sa kanilang magkakapatid, ito talaga ang may kinikim-kim na galit sa kanilang ina. Basta nay, pumunta pa rin po kayo sa graduation ko. Magiging proud pa rin po ako na kasama ko kayo ron. Nginitian niya ito ng matamis. At kapag naging teacher na ako, nay, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho sa bar. Ako na po ang bahala sa atin. Ako na po ang bahala sa pag-aaral ni Ingo. Tumulo ang mga luha ni Aling Mercy. Binawi ang kamay saka tumayo. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Pareho silang natawa ni Ingo. Huminga ng malalim si Aling Mercy at nanginginig ang mga kamay na kinuha ang cellphone. Mag-order na tayo sa online. Kailangan kabog ang mga suot natin doon. Hindi pwedeng mga tsaka tayo. Dapat tayo ang pinakamaganda. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina. Pero alam ni Rachel na si Aling Mercy ang klase ng tao na allergic sa lambing. Hindi ito kasing ideal ng ibang nanay pero mahal na mahal nila ito ng sobra. Nang dumating ang graduation day, nagsungit ang nanay niya pero batid niyang sobrang saya nito. Palagi siyang kinukuhanan ng pictures at nagve-video. Pinagluto pa siya ng pansit at fried chicken para may makain naman daw sila na masarap. Oy, Mercy, graduate na pala yung anak mo. Biruin mo. Kala ko magiging katulad mo na eh. Natatawang sabi ng lasenggo. Minura ni Aling Mercy ang lasenggo at hinampas ito ng pamaypay na hawak. Manahimik ka. Visit na to. Huwag mong binabastos ang anak ko ha. At least ako kahit pokpok at bumubuka ka, nakapagtapos sa kolehiyo ang anak ko. Napalaki ko ng maayos. Eh ikaw, hindi mo mapatapos ang anak mo, hindi ba? Kung si Mercy, masyadong personalan ah. Nakapagpatapos ka lang ng anak mo, napakayabang mo na. Nakipagtalo pa ang nanay niya sa mga lasenggo sa kanila. Kaya natatawa na lang niya itong hinila. Batid ni Rachel na simpleng biruan lang yon. Maraming lasenggo sa kanila pero mababait naman at walang manyak. Minsan kainuman pa ng nanay niya. Kaya kahit araw-araw siyang dumadaan doon, talagang walang bumabastos sa kanya. Kung meron man, mga lasenggo lang din ang nagtatanggol sa kanya. Pagkatapos nilang kumain sa bahay, gusto sana ni Rachel na siyang maglinis. Yun nga lang, ayaw magpaawat ni Aling Mercy. Gusto nito na ito ang maghugas ng mga pinggan, kaya hinayaan niya na lang. Lumabas na lang si Rachel para magpahangin. Sobrang hirap ng buhay nila, pero kinaya niya pa rin, kaya proud na proud siya sa sarili. Congratulations! Nagawa mo! Boses yon ni McCoy. Napalingon siya rito at nagulat na nandoon pala ang binata. Salamat. Napabuntong hininga ito. Kamusta ka na? Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng binata roon. Pero ayaw niya namang tanungin ito. Naka-move on na siya rito. Bukod doon, huli niyang alam tungkol dito ay may girlfriend na ito na bago. Salamat sa pagbati mo sa akin, sa pag-congratulate mo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ka pa nandito. Malumanay niyang sabi. May girlfriend ka na, di ba? Napayuko si McCoy. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Napailing si Rachel. McCoy, naka-move on na ako. Nang makipag-break ka, sobrang dami ko ring na-realize. Isa pa, hindi tamang sinasabi mo sa akin ang lahat ng yan habang may girlfriend ka. Gabi na, mabuti pa'y umalis ka na. Kahit na nakapagtapos na ako sa pag-aaral, mainit pa rin ang dugo sa'yo ni nanay. Ayokong masira ang magandang gabi namin dahil nandito ka. Rachel! Napailing siyang muli. Please, McCoy, umalis ka na. Minahal niya ang binata. Marami silang memories na pinagsamahan. Subalit sa mga panahong hiwalay silang dalawa, nakita niya kung paano ito nagpapalit-palit ng girlfriend. At pakiramdam niya, bumabalik na lang ito kasi may gusto itong patunayan. Na baka tama nga
ang kanyang ina. May gusto itong makuha sa kanya. Sa mga lumipas na buwan, naghanap na siya ng trabaho. Pumasok muna siya sa isang private school habang nagre-review para sa LET. Kumukuha rin siya ng ibang part-time job dahil maliit lang naman ang sahod niya sa private school. "Sino raw po ang darating, ma'am?" tanong ni Rachel sa kanyang co-teacher. Napangiti ito. Si Mr. Mercadejas. May share kasi siya rito. Special guest kasi sobrang yaman talaga. Itong share niya rito, parang donation niya na lang talaga. Kaya kapag bumibisita siya sa yung asawa niya, talagang wini-welcome ni Ma'am President sa kanyang mga staff. Tumango-tango naman siya. May mga pinagawa lang naman si Rachel sa kanyang mga estudyante. Kaya sumama na siya sa pagsalubong. Maya-maya ay dumating na ang mag-asawang Mercadejas. Mukhang mababait talaga ang mga ito. Mayaman man pero nakikita niyang sobrang humble, lalo na si Jonathan Mercadejas. "Ito po ang mga bagong teacher namin," nakangiting sabi ni Madam President. Kinamayan naman sila isa-isa. Nang turn na ni Rachel, nagkatinginan sila ni Jonathan Mercadejas. Medyo nakita niya ang kuryosidad sa mukha nito. "Good morning po." Medyo nahihiya niyang bati. Tumingin naman sa kanya si Aliana Mercadejas. "Oh, kahawig mo si Mama." Mataman pa siyang tiningnan ni Jonathan. I'm sorry, nagulat lang ako. Kahawig mong mother ko nung dalaga pa siya." Peki siyang tumawa. Baka nagkataon lang po, sir. Marami po kasi talagang magkakamukha sa mundo." Hindi niya alam kung bakit nasabi ng mga ito yon. Gayunpaman, nilagpasan na lang din siya ng mag-asawang Mercadejas at nag-proceed na sa iba. Dahil sa nangyari kanina, inasar tuloy siya ng mga katrabaho niya. "Baka mamaya, nawawala ka palang tagapagmana, hindi mo sinasabi sa amin." Biro ng co-teacher niya. Malakas siyang tumawa. "Grabe kayo. Wala yon, coincidence lang. Marami talagang magkakamukha sa mundo. Saka mahirap talaga ako. Imposibleng mayaman ako. Kayo talaga? Siguro kung yayaman ako, mananalo ako sa loto o makakapangasawa ng mayaman." Hanggang sa pauwi, inaasar pa rin siya ng kanyang mga katrabaho. Tinatawanan na lang niya kasi sobrang imposible naman yon para sa kanya. Masaya naman ang lahat sa kanya. Hindi naman siya nangangarap ng kahit anong kayamanan. Yun nga lang, mukhang may magnet yata siya sa mayayamang tao. "Class, huwag kayong masyadong malikot. Papasok tayo sa museum. Maraming bangaron, ha? Mga bangaraw yon na mula sa isang kilalang pamilya na nangongolekta." Kaya nang pumasok sila sa museum, todo bantay siya sa mga bata. May nag-assist naman kaya medyo kumalma siya. Yun nga lang, mukhang siya ang kapatid ng malas ngayon. "Ma'am, pakuha po niyang pictures." Pakiusap ng isa niyang estudyante. "Okay, sige. 1, 2, 3. Ay, malakas siyang napasigaw nang sa pag-atras niya, may nabasag siyang banga. Tiningnan siya ng mga tao roon na parang isa siyang kutong lupa. Pero wala na siyang maisip kundi ang presyo ng bangang nabasag niya. Pakiramdam niya, nakalagay na ang isang paa niya sa hukay. Hindi na alam ni Rachel kung ano ang kanyang gagawin. "Sorry po." Nanginginig ang mga labi ni Rachel. "Sorry po talaga." Kinausap siya ng mga teacher na kasama niya. Tumawag din ang mga ito sa kanilang head. Namumutla na siya sa sobrang takot. Pero pinakalma niya pa rin ang sarili at pina-assist ang mga bata pabalik sa bus. Dahil sa aberya, naiwan sila roon sa museum kasama ang isa niyang co-teacher. "Ma'am, kinakabahan po ako. Wala po akong pambayad." Naluluhan niya ng sabi. Ilang sandali pa ay dumating ang isang lalaki. "Anong nangyari?" Paglingon niya, nalaglag ang panga ni Rachel nang makita si Rafael Rivamonte. Mataman itong nakikinig sa isang staff nito. Nang matapos, tumingin ito ng diretso sa kanya. "I'm sorry, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya." Napakagatlabi si Rachel. Umiling si Rafael at ngumiti. Biglang bumalik ang kulay sa mukha niya nang yumuko ito. Magkatapat na tuloy ang mga mukha nila at sobrang lapit sa isa't isa. "Naalala mo ako?" Ha? Natawa ang binata. "Clumsy mo pa rin." Napasinghap ang co-teacher niya. Si Rachel din naman.
Nakabasag siya ng mamahaling banga. Sobrang seryosong bagay. Pero yon at mukhang hinaharot siya ng isang Rafael Rivamonte. Nagsalita ang co-teacher niya. Sir, magkano po ba yung banga? Pasensya na po talaga. Hindi naman po sinasadya ni Ma'am Rachel, pero kung No need to pay me. umayos ng tayo si Rafael Rivamonte. 5 million lang naman yan. Although may significant memory ang banga, but it's okay. Ikaw naman ang nakabasag. Ma'am, teacher ka na pala. Nanlaki ang mga mata niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hinaharot siya nito. Sino ba namang matinong lalaking ilalang ang 5 million? Ang tagal-tagal na noong huli niyang makita si Rafael. Nakakasalubong niya ito sa bayan pero hindi naman sila nagpapansinan. Dapat siyang maniwala rito na gusto siya nito. Pero kung gusto mo talagang bayaran, pwede ng 10 date, I guess. Nakangiting sabi ni Rafael. Po? Para na siyang timang na nagugulat. Opo sir, sagot agad ng co-teacher niya para sa kanya. Makikipag-date po siya sa inyo. Single na single yang si Ma'am Rachel, sir. May takas pa ba siya ron? Siyempre, wala na. Kaya yon at napasubo na siya sa pakikipag-date kay Rafael once a week. At ang topic sa buong faculty, walang iba kung hindi siya. Hoy kayo, wag niyong ipe-pressure si Ma'am Rachel. Natatawang sabi ng co-teacher niya. Baka magulat na lang tayo. Nagpakasal na yan kay Rafael Rivamonte at hindi tayo invited. Natatawa na lang siya sa mga sinasabi ng mga katrabaho niya. Gayunpaman, hindi niya naman maitatanggi. Natutuwa talaga siya kay Rafael. Babaero at bastos na lalaki ang tingin niya rito. Pero sa mga naging date nila, mas nakilala niya ito at mas nalamang maayos pala itong lalaki. Sobrang galang din pagdating sa babae. Nag-abala ka pa ng flowers? Salamat dito. Nakangiti niyang sabi. Namumula naman ang tenga ni Rafael. Gusto kitang bigyan palagi. Napapangiti ka kapag nabibigyan kita ng mga bulaklak. Napalingon siya sa mga katrabaho niyang mga peking umuubo at pasimpleng inaasar sila. Nang magkatinginan sila ni Rafael, pareho na lang silang natawa. Pero sa lahat ng pagbabagong yon sa kanyang buhay, may isang pagbabago pa na hindi inaasahan ni Rachel. May kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ano ka ba namang bruha ka? Malakas na bulalas ng kanyang ina sa cellphone. Bakit mo iniwan ang baon mo? Tapos ngayon ipapasunod mo pa sa akin? Natawa na lang siya kay Aling Mercy. Sorry nanay, pasunod na lang po ha. Wala akong pagkain. Binigay ko na lahat ng sahod ko sa inyo ni Ingo. Maawa kayo nay. Isusunod nyo lang naman. Palambing po. Ay nako, sige na nga. Hintayin mo ako dyan. Bruhang to. Tawa siya ng tawa pagkababa ng tawag. Wala siyang klase kaya nasa admin lang siya. Pero maya-maya ay nagulat siya nang makita si Jonathan Mercadejas. Ay sir, kayo po pala. Anong ginagawa niyo po rito? Pupunta po kayo kay Madam President? Tanong ni Rachel. Tumango naman ito at titig na titig sa kanya. Oo, pupunta ako. I'm sorry. Hindi ko lang talaga mapigilang titigan ka. Kamukhang kamukha mo talagang mama ko. Napangiti na lang siya. Pero napawi ang ngiti niya nang biglang may humila sa kanya. Nang tingnan niya kung sino, nagulat siya nang makitang si Aling Mercy yun. Nay! Gulat niyang sabi. Mercy? Gulat din na tanong ni Jonathan Mercadejas. Pero galit na galit si Aling Mercy. Bakit mo ginugulo ang buhay ng anak ko? Bakit ka nandito? Wala kang karapatan sa kanya. Kumunot ang noo ni Rachel. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng kanyang ina. Maging kay Jonathan Mercadejas, nandoon din ang pagtataka. Anak, anong sinasabi mo? Tanong ni Jonathan. Anak natin? Nasa akin ang anak natin. Anong sinasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Aling Mercy. Ha? Parang nasa iyo ay nandito si Rachel. Siyang anak mo sa akin pero wala na akong pakialam. Ang gusto ko, lubayan mo ang anak ko. Wala kang karapatan. Umawang ang bibig ni Rachel. Hindi siya makapaniwalang tatay niya si Jonathan Mercadejas. Niloko-loko lang siya ng mga katrabaho niya, pero yon at isang sampal ng katotohanan pala sa kanya. Hindi! Mataman siyang tiningnan ni Jonathan Mercadejas. Bakas ang sakit sa mga mata nito. Kung ganun, sino ang batang nasa amin? Anak mo siya, Mercy.
Anak natin ang nasa akin. Leia. Si Leia, di ba? Bago namin siya gawing Winona Mercadejas, Leia ang binigay mong pangalan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Si Leia? Ano? Nasa inyo si Leia? Nangingilid ang luha ng kanyang ina. Nagpunta siya sa bahay ko. Nagpakilala siyang anak mo kaya iniisip ko na anak ko siya. Nagsumbong siya sa akin na sinasaktan mo siya. Kaya hindi ko na siya binalik. Isa pa sinabi ko kay Lina na gusto kong makuha ang anak ko sa'yo. Pero hindi ko alam na ibang bata pa lang napunta sa akin. Pumunta kami sa ibang bansa. Ilang taon kami roon at pagkatapos ay bigla mong sasabihin sa akin na si Rachel ang anak ko. Dahil siya naman talagang anak mo. Naiyak na si Aling Mercy. Ikaw ang ama ni Rachel. Si Leia. Anak ko siya sa ibang lalaki. Halos magkasunod lang ang edad ni na Leia at Rachel. Kaya hindi ko pala mahanap ang anak ko. Dinala mo pala siya sa ibang bansa. Napailing si Jonathan at bakas ang galit sa mukha nito. Hindi ko dadalhin ang anak mo kung nalaman ko na hindi pala siyang anak ko. Manloloko ang anak mo sa ibang lalaki. Sumama kayo sa aking lahat at mag-usap-usap tayo. Namalayan na lang ni Rachel na nakasakay siya sa sasakyan ni Jonathan Mercadejas. Kasama doon ang kanyang ina. Madali naman siyang na-excuse sa kanyang trabaho dahil na rin sa koneksyon ng kanyang totoong ama roon. Nang makarating sa malaking bahay ng mga ito, nagulat si Aliana Mercadejas na makita silang dalawa. Pero mas nagulat si Leia na ngayon ay tinatawag ng si Winona. Magpaliwanag ka, Winona. Galit na sabi ni Jonathan Mercadejas. Lumapit si Aliana rito. Han, anong nangyayari? Bakit kasama mo sila? At hindi ba si Mercy Lopez yan? Daddy, nanginginig ang boses na sabi ni Leia. Shut up! Huwag mo kong tawaging daddy. Hindi kita anak. Manduloko ka. Malakas na sigaw ng kanyang ama. Napasinghap si Rachel nang biglang lumuhod si Leia. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito at sobrang yukong-yuko. Sorry po, I'm sorry. Gusto ko lang naman ng maayos na buhay. Sorry po, mahal na mahal ko kayo ni Mommy. Narinig niyang humikbi si Mercy. Yun ang unang beses na nakita niyang humikbi ang kanyang ina. Kaya mahigpit niya itong niyakap habang tinitingnan si Leia na nagmamakaawa. Naiyak na rin si Jonathan. Kaya pala, kamukhang kamukha si Rachel ni Mama. Siya palang anak ko. Kaya pala unang kita ko palang sa'yo parang ang bigat-bigat na. Napabayaan ko ang totoo kong anak dahil sa'yo. Bakit sobrang makasarili mo? Pagbabayaran mo to. Minahal kita bilang anak ko pero hindi ko mapapalagpas tong ginawa mo. No, Mommy! Umiiyak na sabi ni Leia. Hindi niyo ba ako minahal? Katulad din kayo ni nanay eh. Pare-pareho lang kayo. Ano naman kung anak mong Rachel na yan, Daddy? Ako pa rin ang nakasama mo ng ilang taon. Kasi nang loko ka. Malakas na sigaw ni Jonathan. At hindi ko lubos na isip kung gaano kahirap para sa totoo kong anak ang buhay niya. Habang ikaw naman ang kasama namin dito, idedemanda kita. Malakas na umiyak si Leia. Nakita niyang takot sa mga mata nito. Nasasaktan si Rachel sa ginawa ng sarili niyang kapatid. Pero kapatid niya pa rin ito. Matagal silang nangulila kay Leia. Teka lang po, umiling si Rachel at kinausap si Jonathan. Wag na po, kapatid ko pa rin siya. Nanloko siya pero mahal na mahal ko po si Leia. Wag niyo na po siyang parusahan. Mas lalong naiyak si Leia. Nang magkatinginan sila, bakas ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi rin makapaniwala na ganoon niya kadaling patawarin. Payakap naman si ate, naluluha niyang sabi rito. Miss na miss ka na namin. Mas tumindi ang hikbi ni Leia at tumakbo papalapit sa kanya. Mahigpit itong yumakap at bumulong. I'm sorry ate, I'm sorry. Okay lang, ako ang bahala sa'yo. Ako ang bahala sa kanila. Hindi ako galit. Hinaplos niya ang likod nito. Anak, Leia. Umiiyak na sabi ni Aling Mercy. Sorry anak. Napangiti siya habang umiiyak. Parang may nawalang bigat sa kanya nang mayakap ni Aling Mercy si Leia. Sa wakas, muli na nilang natagpuan ang kapatid niya. I'm sorry. Hinigit siya ng kanyang ama at mahigpit na niyakap. Hindi ko alam at gusto kong bumawi sa'yo. Tinapik niya ang likod ng ama niya. Okay lang po, wala po akong kahit na anong sama ng loob.
Masaya po ako na nakilala kita at masaya rin po ako na nakita ko si Leia. Niloko po kayo ng kapatid ko pero mas napanatag po ako na natagpuan na namin siya. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Isipin na lang po ninyo na inalagaan nyo rin ako sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya. Wala siyang kahit na anong galit. Nakakapagtaka nga na ganoon pala kapuro ang puso ni Rachel. Siguro dahil para sa kanya, mas matimbang ang pagmamahal sa kahit na anong damdamin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga damdamin na mas mahalaga pa kaysa sa galit at yun ay ang pag-ibig. At sa pag-ibig, mas kaya nating umunawa at magpatawad sa mga taong nagkulang at gumawa ng masama sa atin. Abangan niyo po ang part 2 ng kwento na ito bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.